O yan. Good morning mga idol. Welcome po muli dito sa ating channel. Shoutout sa inyo mga idol ha. Saan man kayo naroon, muli ko kayong binabati ng isang magandang umaga. Siyempre, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ganyan din sa ating mga follower. Lalo na doon sa ating mga idol dyan na nasa larangan ng Ghost Explorer. Hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, mga idol ha. Binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno, sana patuloy nyo ako samahan sa ating maikling kwentuhan ito na may kaugnayan pa rin sa larangan ng serbisyo publiko. Kanina mga idol, kung inyong nakita, galing ako doon sa bahay ng pinsan ko at nag-vlog tayo ng panandalian doon. Okay naman din yung ginagawa niyang bahay na matapos niyang paupahan, siyempre medyo niritoke niya yung mga konting damages. Alam niyo naman, pag nagpaupa kayo ng bahay, siyempre, pag umalis yung umupa, hindi maaaring walang damage yan, kahit pa paano. So, yun ang kanyang niritoke, para naman kung sakaling may gustong umupa ulit, medyo maayos-ayos naman at balak niyang pinturahan ng panibago. Dahil yung pintura nun, dati ng luma na. Oo. Kanina, nakasama natin siya sa maikling sandali ng ating pagbablog. At siya naman dating chef ng malaking 5-star hotel. Na ngayon, consultant na raw siya, di umano, ng mga tungkol sa culinary. At the same time, nagtuturo siya ng culinary sa TESDA. Oo. Kaya nga, ngayon, sabi niya, siya ngayon consultant na. Yun ang kanyang career. At the same time, vlogger din siya. Oo. Nagbablog din siya sa YouTube channel. Ganun din sa TikTok. Nagti-TikTok siya Oo, tinanungan niya ako kung marunong ako mag-TikTok. Sabi ko, hindi. Hindi ko linya yan. Oo, tsaka kasi, hindi ako marunong mag-TikTok. Dito lang ako sa YouTube. Although, meron tayong YouTube channel, hindi pa naman tayo nakamonetize. Yan nga yung sinasabi ko na hindi lahat ng vlogger kumikita dahil nakamonetize. Once na hindi ka pa nakamonetize, bumalabs na kumita ka. Di ba? Tama. Tulad ko. Ako naman ang layunin ko naman sa aking pagbablog, hindi naman yung para kumita, kundi makapaghatid lang ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan sa larangan ng serbisyo publiko. Tulad nga nito, sana sa maikling sandali ng ating kwentuhan ito, samahan nyo ko para naman may makasama ako sa buong panahon ng ating kwentuhan. Alam nyo, talakayin natin yung mga nakaraang araw, nagkaroon dito ng tinatawag na clamming. Oo. Yung mga transport, kinaklam yung mga sasakyan na hindi nakaparking doon sa tinatawag na one-side parking. Pero alam nyo ba mga idol, ito mga tiga-clamming, medyo hindi maganda ang kanilang mga attitude dahil kasi hindi natin alam kung ano talaga ang sistema ng proseso nila. Kahit nandiyan yung driver, kinaklam pa rin nila. Although nakikiusap naman sa kanila, hindi nila pinapakinggan ang anumang uri ng pakiusap. Kumbaga, sa madalit sabi, sila ang hari. Parang ganon. Kaya nga yung dito sa amin, naghatid lang ng bata paglabas nakaklam na yung sasakyan motor lang naman. Sabihin na natin meron tayong one side parking, di ba? Pero yun naman
Kapag pumarada ang isang sasakyan at hindi naman magtatagal, dapat huwag nyo nang iklam pa yan. Dahil kasi, halimbawa, hindi taga rito yung may-ari ng sasakyan. Sipin mo, pag kinlam mo yan, uuwi ng walang sasakyan yung tao. Eh, paano kung walang pantubos agad? Sipin mo, ang mahal-mahal ng tubos, oh. Nasa 2.9. O, tragis na yan. Ako, sa totoo lang, pag ako may sasakyan ganyan, ikaklam mo ko, hindi ka makukuha sa pakiusap, mag-aaway tayo. O, kahit saan tayo makarating. Kasi pauuwiin mo ko nung wala akong sasakyan. Kaya nga ako bumili ng sasakyan para makamenos ako sa unang-una sa pamasahe. Ikalawa, makamenos ng pag-travel. Pagkatapos ikaklam mo, hindi ka makuha sa pakiusap. Nawawala na yung tinatawag na reprimanded. Ang alam ko sa mga ganyang ordinansa mga city ordinance lang naman yan Kasi one-side parking Dapat yan, merong reprimanded yan. Warning. O, di ba? Disseminated campaign. Dissemination campaign. O, unang ikot nila, magwa-warning sila, yung mga nakaparada. Di ba? Dapat ganon. Wala na yon. Bata, pag ikot nila, pagdaan nila dyan, lahat ng ano dyan, ikaklam nila yan. Ganon, kalupit. Ang mga nagkaklaming natin dito. Kaya nga, kung ako may sasakyan ganon, mag-aaway kami nun. Kahit saan kami makarating. Hindi ako papayag doon. Kaya nga, ang masasabi ko lang, doon sa ating mga clamming, huwag naman ganon. Sabihin natin may one-side parking. Yung bang one-side parking na yun, ang tanong doon karsada ba yun o hindi? Karsada, di ba? Dapat wala yung one-side parking na yan. Walang dapat paparada sa karsada. Kasi kaya ginawa yung karsada para daanan gagawin mong parkingan. Ang tanong, tama o mali? Di ba? Which is may one-side parking, mali pa rin yun. Bakit? Karsada yan Oh. Dapat pag bumili ka ng sasakyan, may sarili kang garahe. Hindi yung sa karsada mo, ipaparada yung sasakyan mo. O, di ba? Ngayon, ewan ko ba kung saan nanggaling yung one-side parking na yan? At bakit pinahintulutan yan? Dahil kung tutusin yung karsada, walang may-ari niya, gobyerno yan. Oo. At hindi dapat parkingan yan. Pwede pumarking, kagaya nga halimbawa, meron ka lang pinuntahan sandali, meron ka lang, hindi yung permanenteng paparkingan mo yan. Diba, tama? Oo. Ngayon, dito sa kabila, siyempre, pag may pumunta, paparada dyan, hindi naman magtatagal, aalis din yan Dapat yun, pagka gano'n, lalo't hindi tiga rito, pag nakiusap naman dapat pagbigyan, di ba? Unang-una, kung di siya taga rito, uuwi yung tao, walang sasakyan. Oh, di ba? Pagkatapos, babalikan niya ulit siya para tubusin lang. Oh. Dapat to may reprimanded. Oo. Dissemination campaign. Halimbawa, unang ikot. Oh, lahat ng mga may sasakyan sa illegal parking. One-side parking tayo. Alisin nyo na yan. Pagbalik namin, nandiyan pa yan. Pasensyahan na. Ganun dapat. Hindi. Walang sabi-sabi. Pagparada nila, pag-ikot nila Klam dito, klam doon. Hindi dapat ganun. Hindi masamang magpatupad ng ordinansa. Kaya nga yung sinasabi nga in every rules, there's an exemption. Ganun dapat Pero hindi nasusunod yun. Kumbaga, sila ang hari ng kalsada. Pagdating nila dyan, whether like it or not, ikaklam nila yan. Tutubusin mo yan. 2.9. Ipin mo yung tubos nun. Kaya kung halimbawa wala kang dalang ganun kalaking pera, di uwi ka, basyo ka. Uwi ka ng walang sasakyan. Mamamasahe ka na lang. Ipin yun. Diba, mga idol? Ano sa palagay nyo? Yung mga ganung sistema. Nasa tama o nasa mali? Diba?
Kaya lang, siyempre, hindi tayo pwede makipagtalo sa mga yan dahil nga, ang katuwiran sumusunod lang kami sa order. Di ba? Kaya wala ka magagawa. Sa ayaw mo ito gusto, order Susunod ka. Ayun, sabi na nga obey first before you complain. Di ba? Pero, common sense lang Kunting bagay lang yun, di ba makukuha sa pakiusap yun? Di ba? Lalo't hindi naman tigar yan, yung pumaparking. May pinuntahan lang o may hinatid lang. Marami na rin ako nakausap tungkol sa ganyan. Yung mga rider na nagde-deliver lang, siyempre, di-deliver siya, lalo kung, iwanan pa samantala yung motor. Pagbalik siya, nakaklam At the same time nga, minsan paglabas niya, galing doon sa pinag-deliveran, kinaklam na, pinapakiusapan niya, hindi talaga nakinig. Kinlam talaga Etong tanong, tama o mali? Yung ganun sistema. Kaya makakasagot yan. Mga idol, di ba? Kaya sana naman, wag naman ganun. Ayusin natin yung sistema ng ating pagtupad ng tungkulin. Di ba? Nakikiusap sa iyo yung tao, pagbigyan mo, lalo't hindi naman tigar yan. Ganun kalupit. Kami, nung nasa Bantay Bayan pa ako, yung tinatawag na city ordinance, urinating in public place. Pag nahuli namin umiihi at marunong makiusap, hindi namin tinutuluyan. Yun tinatawag na reprimanded. Ngayon, kung arugante, tuluyan mo. Kasi ang tao naman, basta't nakikiusap sa'yo, dapat naman pagbigyan mo. Di ba? Hindi naman laging nakaparking yan dyan Kagaya nung bisita mo lang, pumarking. Pinuntahan ka. Biglang ikaklam. Hindi mapakiusapan. Vice versa, sa'yo mangyari. Sasama loob mo, hindi. Di ba? Lumipat tayo na ibang topic. Puntahan natin yung paksa na nagtatanong sa atin. Dahil alam nyo, siyempre tayo, Lupon. May nagtatanong tungkol sa sistema ng Lupon, tagapamayapa, tungkol sa mga kaso. Ang tanong niya ganito, paano raw halimbawa, yung kasama niya ginulpi sa ganyan lugar. Tapos gustong magreklamo. Paano daw ba ang proseso? Ganito po yon. Kung yung taong nagulpi, the same city, parehong taga Makati, pero magkaiba ng barangay, kung saan siyang barangay nagulpi, doon siya magre-reklamo. Dito sa barangay namin, dito siya nagulpi. Dito niya irereklamo yung taong nanggulpi sa kanya. Bakit? Kilala rito yun At madaling mapadadalhan yun ng summons. Hindi pwedeng doon mo irereklamo sa lugar mo. Unang-una, ba't mo irereklamo doon sa lugar mo yun? Hindi naman tigaroon yun. Pwede siguro yan. Kung halimbawa, magkalapit barangay lang. Pinagkaisaan, tapos Pitugo, magkalapit ng barangay. Pwede yun, pwede ka magreklamo doon sa Pitugo. Pero, hindi pa rin saklaw ng Pitugo yun dahil dito nga nangyari. Kung saan nangyari yung trouble, doon ka magre-reklamo. Ganun po ang proseso. Paano proseso? Ipapablatter mo muna yan doon sa Bantay Bayan. Then, pag na-blatter yan doon, siyempre tatanungin ka ng officer, anong gusto mo mangyari dito sa nirereklamo mo? Itutuloyan mo ba itong reklamo mo o hindi? Kasi dalawang klase yung blatter Blatter purpose for future reference. Meron namang blatter na talagang irereklamo mo siya.
Oo. Yun ang mga sumasampa o umaakyat sa tinatawag na katarungang pang-barangay justice system. Pero yan, bago yan mapunta sa lupon, mga lupon, sa barangay captain muna yan. Yung tinatawag na mediation proceeding. Pag akyat sa kapitan yan, sa 3 consecutive hearing, at hindi yan natapos ng kapitan, hindi niya naareglo yan, ibabato yan sa amin sa lupon, taga pamayapa. Pag bagsak sa amin yan, bubuo ng 3 grupo yung tinatawag na pangkat tagapagkasundo. Isang presiding officer, isang secretary, at saka member. Pagkatapos, isi-set up yung hearing, yung tinatawag na pagdinig sa kanilang reklamo. Pagka-set up ng hearing yan, sa 3 consecutive hearing at hindi rin yan naareglo ng lupon, at saka pa lang yan, i-issue ng tinatawag na certification to file action. Yan. Pag na-certification to file action yan, saka pa lang yan, iaakyat sa taas. At doon na sila maghaharap. Ganun po yan. Ngayon, alimbawa, may mga pangyayari naman din na kahit na certification to file action yan, inakyat yung reklamo sa taas at naribisa ng prosecutor yan na dapat sa barangay lang ayusin, ibabalik yan sa barangay para dyan tapusin yung reklamo. Tama, di ba? Kumbaga, kung mababaw yung at pwede naman sa barangay lang ayusin, binabalik yan. Pero hindi naman lahat ng reklamo para sa barangay, tulad ng mga corporation na yan, ang nirereklamo mo kung corporation, hindi pwede yun. Hindi tatanggapin ng barangay yun kasi hindi nasaklaw ng barangay justice system. Yung 1-year imprisonment na kaso, hindi rin pwede sa barangay yan. Police matter na yan. Pwede nang irekta yan sa police. Yung mga malalaking mga yung mga apartment o mga condominium na yan na pag yun ang irereklamo, hindi pwede. Yung tenant to tenant, pwede. Ganoon ang sistema ng barangay justice system. Hindi lahat saklaw. Pero ayon sa tagapagturo ng DILG, bilang lupon tagapamayapa ka o barangay captain ka, lumapit sa iyo yung mga kinaukulan, hindi saklaw ng kapangyarihan ng barangay justice system, huwag mong tatanggihan, lalo't lupon ka. Tanggapin mo yung reklamo niya, kunin mo yung detalye ng pangyayari, pangalan ng nirereklamo, pangalan ng nagreklamo, kailan nangyari at ano nangyari. I-detalye mo yon. Pag nakuha mo yung detalye, tuturuan mo yung complainant, dalhin mo to doon sa mga kinaukulan. Alam ba, police matter na. Dalhin mo to doon sa presinto. Ibigay mo tong ginawa ko, ipakita mo. Pag nabasa ng disk officer yan tungkol sa reklamo mo, tatanungin ka na lang ng disk officer doon, wala ka na bang gustong idagdag dito? Tama ba itong lahat ng ginawa ng lupon? Siyempre, sasang-ayon siya dahil bago mo siya ituro sa mga kinaukulan, papipirmahin mo siya doon sa ginawa mo. At the same time, hindi na mahihirapan yung investigador ng police station o yung disk officer doon, hindi na siya mahihirapan mag-blatter. Bakit? Meron o kopyahin na lang niya yun. Pagkatapos, sa kanya gagawa ng yun para magkaroon kayo ng tinatawag na hearing. Hindi na yan sa barangay. Ganon ang proseso. Kaya hindi kumusaklaw ng barangay, hindi mo natatanggapin. Kasi anumang kaso, kapag lumapit sa iyo ang tao, liable ka. Liable ka. Kasi lumapit sa iyo yung tao, tinanggihan mo. Hindi naman kung lumapit sa iyo yung tao, ikaw na ang tatapos ng kanyang reklamo. Hindi, ibibigay mo nga siya sa mga kinaukulan. At kung kaya mo siyang samahan sa presinto, samahan mo siya. Ipresenta mo sa disk officer, sir, lupon ako ng barangay namin, hindi yan saklaw
ng aming kapangyarihan. Kaya dinudulog namin siya sa iyo. Ginawan ko na ng detalye yan, sir. Bahala na kayo kung meron pa siyang gustong idagdag sa reklamo niya. Ganon. Yan ang natutunan ko doon sa nag-seminar sa amin na mga tiga-DILG mismo. Kaya wala kang dapat tanggihan na tao. Kapag lumapit sa iyo at gustong magreklamo, tanggapin mo. Lalo na kung saklaw ng kapangyarihan nyo. Ganon. Okay, marami tayong napagkwentuhan tungkol sa sa sistema ng sa larangan ng serbisyo publiko. Ganyan ang sistema ng aming trabaho bilang mga lupon taga pamayapa. O shoutout mo na sa aming barangay captain dyan. Sabutiin naming barangay captain na si Honorable Ding Bolo. Sampu ng kanyang mga kagawad. Mga idol, saan man kayong mga barangay na nakatira, nalalapit ang eleksyon, kilala nyo na kung sino-sino ang mga nanunungkulan sa inyo at kilala nyo na rin kung sino-sino yung mga gusto pang tumakbo. Yung sa mga naghahangad tumakbo para manungkulan sa kanilang barangay, nawa pala rin kayo na makaupo. At kung ano man ang inyong mga panukala para sa inyong mga barangay, sakaling lumusot kayo, tuparin nyo ito. Huwag yung puro pangako lang. Dahil yan ang inaasahan ng inyong mga mamamayan sa larangan ng serbisyo publiko bilang kagawad ka ng barangay na iyong nasasakupan. Doon din naman sa mga barangay captain na tumatakbo, convicted man yan o yung mga bagong tatakbo, kung sakaling pala rin yung mga bagong barangay captain na tatakbo, ipakita nyo sa kanila na mas maganda ang inyong programa. Yung tinatawag na plataforma di gobyerno. Yung mga dating barangay captain, pala rin lumusot ulit, lalo yung pag-igihan ang maganda nyong serbisyo sa inyong mga mamamayan. Diba ganon? Tama. Kaya tayo nagkakaroon ng eleksyon para sa ikagaganda ng ating mga barangay. Kaya saan man kayong barangay naroon, kung maganda ang dating serbisyo ng inyong barangay captain, lalo nyo siyang tangkilikin. Ganon din sa mga kagawad, kung magaganda ang kanilang serbisyo, tangkilikin nyo pa rin sila. Doon naman sa mga bagong tatakbo na magpapalit na rin sa mga tatapos na ang termino, sakaling lumusot kayo, pagigihin nyo ang serbisyo nyo.